Sa totoo lang po, kahapon biglang nagpatawag ng meeting sa akin yung aking abogado sa asylum, no? At naghahanda na nga kami yung mga ebidensya, no? Kasi may mga bagong ebidensya lumabas, kasama na diyan yung pagsasampa talaga ng non-bailable case laban sa akin, na sa tingin ko ang pinakamalakas na ebidensya na ako talaga ay kinigipit, no? Dahil kahit sino pang bumasa ng records at saka yung resolution ng piskal, makikita na wala namang kahit sinong testigong nagrereklamo na ako yung nag-recruit sa kanila para sila i-traffic, at walang kahit anong ebidensya ng sabuatan, bukod na lang doon sa sinasabi nilang isang papel na wala namang lagda na nagsasabi ako daw ay legal doon sa Lucky South 99. Sabihin na natin totoo yan, hindi po krimen na maging abogado. No? Kinakailangan abogado para masigurado nga ng lahat ng gawain ng mga kliyente ay sangayon sa batas. No? At kung ang pagiging abogado ay dahilan para ikaw ay masampahan ng non-bailable, baka wala ng abogado mag-practice, no? Sa takot na pati sila, dahil abogado lamang sila, ay pwede nang sampahan ng non-bailable offense. No? Pero hindi yan po ang ating pag-uusapan. Yan lang po yung dahilan kung bakit kahapon ako'y na-busy. Kasi nga, biglaan ako pinatawag. No? Meron po kasing organisasyon na tumutulong sa akin sa asylum at meron din akong abogado na separate. No? So, pareho po akong pinatawag kahapon ng ura-urada. At siyempre po, hinahanda lang yung mga ebidensya, hinahanda ko ano yung dapat kunin sa Pilipinas, at mabuti ng handa dahil alam nilang mainit talaga yung aking aplikasyon. Ang sabi nga ng IND, ako daw ang pinakapopular na asylum seeker sa kanilang opisina ngayon. No? At siyempre, maraming mga nakatutok, so dapat laging handa doon sa kaso. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Alam niyo po, bagamat maraming maanghang na sinasabi sa akin si Secretary Remulla, at least si Secretary Remulla, lalaking-lalaki po. Hindi po yan nagsisinungaling. Naalala nyo, Hulyo pa lang ng 2023, sinabi na niya, bagong-bago pa lang administrasyon ni Tatay Digong, ni Marcos Jr., sinabi na niya na mukhang nagkaroon na ng bagong pulisiya pagdating sa kooperasyon sa ICC. No? Sinabi niya na bagamat ang salita ni Marcos Jr. ay hindi sila makipagtulungan dahil ito'y maging labag sa soberenya ng Pilipinas sa ICC, sinabi na niya na talagang nakikipagtulungan ng Pilipinas at tinitignan nga kung babalik pa sa ICC. Ibig sabihin, sa mulat-mula, hindi po yan nagsinungaling. Ang sinungaling po talaga si Marcos Jr. Palagi niyang sinasabi na hindi makipagtulungan, labag sa soberenya, pero in the end, malalaman natin, siya pa ngayon ang nag-volunteer na dalhin nga sa dahig ang pagkatao ni Tatay Digong. Si Secretary Remulla at least, lalaki. Hindi yan po nagpapaligoy-ligoy, hindi nagsisinungaling. Sa mulat-mula, ang sabi niya, makikipagtulungan tayo sa ICC. Walang din sinasabi kung bakit. Siyempre, si BP Sara at ako naniniwala na ang pagpapadala na dito kay Tatay Digong sa dahig at ang pagigipit nila kay Tatay Digong sa ICC, yung pagtutulungan sa ICC, ay pamamaraan para magkaroon ng Marcos Forever. Dahil alam naman natin na talagang ang hindi nila matalo-talong kandidato, at lumabas naman ito sa latest survey, no? 33% ang boboto talaga kay BP Sara. Ang pinakamalapit na katunggali niya ay 15%, si Leni Robredo. No? At itong si Tulfo ay number 3 na lang, parang 9% na lang ang boboto sa kanya kung magkakaroon ng halalan ngayon. No? Kaya itong ginagawa nila sa kay Tatay Digong, ito ay pamamaraan para masira ang mga Duterte at kung masusunod ang gusto nila, gusto nga nilang masali pa sa kaso sa ICC itong si Inday Sara. Na sa tingin ko malabo mangyari. No? Bagamat, I'm sure, ina-attempt pa rin nila. No? Pero itong pag-amin ni Secretary Remulla na nakikipagtulungan ng ICC ngayon sa pagpapadala at paggastos sa mga pamasahe at iba pang mga gastos ng mga testigo laban kay Tatay Digong sa dahig ay patunay na sa mulat-mula hindi pa talaga nangyayari yung maisog ng Enero of 2024 kung saan inakusuhan ng diretsahan ni Tatay Digong na si Marcos Jr. yung kandidato para presidente na gumagamit ng droga sa kanyang syudad na Davao, talagang nagkaroon na ng desisyon ang Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC dahil nga gusto nilang matanggal ang mga Duterte. Nakakainis nga dahil naalala ko nung July nga, nagpatawag pa ng meeting yan, kasama pa ako sa meeting at kunwari, tinanggap niya yung aking opinion na hindi dapat makipagtulungan, labag yan sa soberenya, labag yan sa saligang batas. Bakit po labag sa saligang batas? Kasi nakasaad doon na judicial power sa ating saligang batas vests only in one Supreme Court and all other courts that may be created by law. So ang tanging may kapangyarihan para magliti sa mga kaso sa mga di umanong krimen na nangyari sa Pilipinas ay tanging Korte Suprema at mga mababang
mga mahistrado, mababang mga korte na binuo ng batas ng Kongreso, no? Hindi po diyan kasama ang ICC. Kaya lang po nagkaroon ng jurisdiction ng ICC, ito po yung tinatawag nating theory of auto-limitation. Na kapag tayo mismo ang nagdesisyon na limitahan ang ating soberenya at pumayag na ang mga dayuhan ang maglitis ng mga kasong yan. Sa katunayan po, kapag nagkakaroon ng agawan ng teritoryo, ang mananalo sa pag-agawan ng teritoryo ay yung batas na pinakamalakas na ebidensya na sila talaga ay umaaktong soberenya. At sa isang desisyon ng ICJ, no, sa panig ng kaso sa panig ng England at saka ng France, ang sabi ng ICJ, yung World Court, ang pinakamalakas at pinaka-persuasive na ebidensya na mas malakas ang soberenya mo ay yung paglilitis ng mga kaso. Kasi yung pag-exercise ng judicial jurisdiction ay isa sa pinakamalakas na ebidensya ng pagiging soberenya. So, mabalik tayo dun sa sinabi nga ni Secretary Remulla na sa mula't mula makikipagtulungan talaga sila sa ICC. Now, bakit hindi dapat? Well, dahil nga po tapos na yung auto-limitation. Dahil tayo bumitiw na sa ICC. At dahil tayo bumitiw na, wala na tayong obligasyon para makipagtulungan. Kasi kapag tayo nakipagtulungan pa na hindi na tayo miyembro, linalabag natin yung probisyon ng ating sariling saligang batas na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga korte na binuo ng Batas Pilipinas. At tingin ko, itong kooperasyon na in-extend nila sa ICC ay labag na doon sa saligang batas na yan. Nagkakaroon na po tayo ng willful violation and serious violation of the Constitution. Ang problema po, ang palagi nagsasalita, si Secretary Remulla at ibang sinasabi ng Presidente. Bakit? Kasi iniiwasan nilang impeachment. Dahil kapag binigkas at nanggaling sa sariling bibig ni Marcos Jr. na nakikipagtulungan tayo sa ICC, yan po ay basehan na para sa impeachment. Culpable violation of the Constitution kasi talagang napakalaking dagok po yan sa soberenya kung siya ay makikipagtulungan sa isang dayuhan, banyagang hukuman na wala ng dahilan. Yung auto-limitation po, sige po, pwede ang mga dayuhan, pero dahil pumayag lang tayo. Tumigil na po yung pagpayag na yan 1 taon matapos tayong bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Alam niyo yung pagkakaiba ng mga tribunals na nauna ng binuo ng UN, gaya ng Tribunal for the Yugoslavia, Tribunal for Rwanda, yung dalawang tribunal po nyo, ang basihan ng pagbubuo ng hukuman, yung Chapter 7 ng UN Charter. Ano ba yung Chapter 7? Ito po yung means of maintaining international peace. Ibig sabihin, yung paglilitis sa mga war criminals, crimes against humanity, ay isang pamamaraan para nga ma-maintain na ang kapayapaan sa daigdig. At dahil ito ay pinag-utos ng Security Council, lahat ng bansa dapat sumunod sa order ng Security Council. Hindi po ganyan ang basehan ng ICC. Ang basehan po ng ICC, hindi po yung mandatory jurisdiction ng Security Council para mapatupad ang kapayapaan sa buong daigdig. Kung hindi, yung voluntaryong pagiging miyembro ng mga iba't ibang bansa. No? At dahil voluntaryong pagiging miyembro, voluntary rin ang desisyon kung sila ay bibitiw. Wala makakapagpigil sa kanila kung gusto nila. Ang issue nga is ganong katagal yung obligasyon na makipag-cooperate kung ikaw ay bibitiw. Well, dyan po papasok yung yung isang desisyon ng World Court tungkol sa Amerika nung dinimanda sila ng Nicaragua dahil pinapatumba ng gobyerno ng Amerika under President Reagan yung gobyerno ng Nicaragua. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka po pwedeng completely bumitiw sa isang tratado na ura-urada. Kinakailangan merong palugit na 1 taon. Kaya nga po, binigyan ng Rome Statute ng ICC ang mga ahensya, ang mga prosecutors, ang hukuman mismo ng ICC ng 1 taon para magsimula ng formal na proseso para litisin at ito po yung preliminary investigation na kinakailangan bigyan ng basbas ng hukuman ng pre-trial chamber para gumalaw matapos ang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Yung 1 taon pong yan, kinuha po yan sa desisyon ng International Court of Justice doon nga sa pagbitiw ng Amerika di umano doon sa jurisdiction ng ICJ matapos siya mademanda ng Nicaragua. Kasi ang gusto ng Amerika, ura-urada, bibitiw siya at mawawalang bisa yung pagbigay niya ng pagpayag na litisin ng kasong yan sa ICJ. Ang sabi ng ICJ, hindi po pwede. 1 taon ang palugit na dapat ibigay mo. Kaya nga mayroong 1 taon na palugit na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, pwede naman magsimula ng formal na proseso sa hukuman ang prosecutor.
Pero natulog nga po sa kangkungan yung prosecutor at nawala na siya ng jurisdiction matapos sumipa ang pangalawang taon matapos na bumitiw na ang Pilipinas. Kasi kung pagpipilitan na itong obligasyon na ito ay forever, abay, hindi po ba katarungan naman yan sa mga bansa dahil hindi po mandatory ang kooperasyon sa hukuman.